ating halaga ang ating ginagawang pagkalaala sa kanyang kamatayan. And number 3, examining ourselves help us to come before God with repentance, reverence, sincerity, and truth. Meron tayong pagkakataong ayusin ang ating mga sarili sa pagharap natin sa Diyos. Sa tuwing tayo ay sumasamba at gumaganap ng ating pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa katas ng utos sa pag-alaala ng kanyang kamatayan. So, what lesson can we learn from this, mga kapatid? Number 1, self-examination is for correctness, not destruction. God wants us to judge ourselves so that we may repent and be corrected before heavier discipline becomes necessary. Huwag na natin hintayin na ang Diyos ang dumating pa sa puntong hahatulan na tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan o pagkakamali. Kaya may pagkakataon tayong i-examine, siyasatin ang ating mga sarili to correct ourselves and to repent to our sins. Number 2, self-examination help us worship rightly. Paul rebuked the Corinthians because they treated the Lord's Supper carelessly. So worship must be done with reverence. Ang ating pananambahan ay ginagawa dapat natin ng may paggalang, with love, humility, and understanding of Christ's sacrifice. Yan po yung mahalaga. Number 3, self-examination tests whether our faith is genuine. Believers should not only test others or question others, but should first ask themselves, or ask us, whether Christ is truly seen in our lives. Hindi lamang po natin pinakikinggan, kundi ating isinasabuhay yung mga salita. Number 4, so last 2 na po ito. Number 4, self-examination guards us from hypocrisy and self-deception. A person can hear God's word and still deceive himself if he does not obey it. So the Christian life is not just hearing or speaking, but honest obedience. Yan po yung nabasa natin kanina sa Book of James. No, na hindi lang natin pinakikinggan kung hindi sinasabuhay dapat ang mga salita. Number 5, self-examination is personal and serious. A person knows his own inner thoughts better than others do. This means that self-examination must be honest, not superficial, and we must ask what is really in our heart before God. So yan po yung mga lesson na ating makukuha sa topic na ito. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig and magandang umaga po sa inyo. Amen. Maraming salamat po sa tulad aral ng mga disali ng kapatid na sa Brother Nao. Tayo po yung, bago po tayo dumako sa sermon, tayo po muna yung mawit sa page 112. Page 112 po. 112. Angry words, oh let them never. Ready? Sing.
sa ating lahat. Muli ay bubuhay ng papasalamat sa Diyos sapagkat muli natin si Brother na at lubos na nagagalak ang aking puso dahil nandito muli siya. So, dumako po tayo doon sa aking gustong talakayan at ito po ay request ng ating isang kapatid na patungkol po sa tinatawag na intercessory prayer. Ano ba itong intercessory na ito na prayer? Muli, tinatalakay natin yung mga bagay na ito dahil request po ng ating mga kapatid. Ito po siya, yung tinatawag na panalangin o dinadaan sa ibang tao. O sinasabi dyan, yung tao na nanalangin patungkol sa yung isang tao na nanalangin na dumadalangin sa anghel, dumadalangin sa... Kasi ang saints sa kanila po dito ay yung santo. Pero sa Biblia, yung saints po ay banal. Yan yung ibig sabihin sa Biblia. So sa kanila, yung saints ay yung tinatawag na santo. Mapapatunayan natin yan doon sa kanilang ding tinatawag na sinabi doon sa kanilang salaysay. So yan, may tao na nanalangin na direct sa kay Mama Mary, sinasabi nila. Pero gaya ng sinabi ko kanina, tinatalangin natin itong bagay na ito, hindi para upang siraan sila. Dahil kahit sa Apostol Pablo man, yung panahon niya ay sinasabi niya na sa kanyang mga sulat na merong mga tao na sumasamba o tinatawag na maling pagsamba, maling pagdalangin sa Diyos. Dahil mayroong itinuro ang ating Panginoon Kristo ng totoong panalangin. Ano ba yung sinabi niya? So kung papansinin natin o basahin natin yung tinatawag na itinuro ng ating Panginoon Kristo nung siya ay nabubuhay at siya ay nangangaral dito sa lupa, sinabi niya sa Matthew chapter 6 na ganito po yung kanyang sinabi. Datapot ikaw pagka ikaw manalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ito yung turo ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, muli kong basahin, datapot ikaw pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong amang nasa lihim, at ang iyong ama na nakita sa lihim ay gagantihan ka. Ang sabi sa verse 7,